Good morning everyone. Welcome sa ating Salita ng Buhay. Salamat sa opportunity na binigay po ng ating mga nag-organize nito at marami tayong papasalamatan, but yung pinaka-importante na nagpapatuloy po tayo na magbahagi ng salita ng Diyos dito po sa Iloilo sa Central Light Bible Baptist Church. At salamat po sa mga kapatiran, mga kapastoran na nag-pray po sa aming activity sa First Soul Winning Conference na tapos na ang aming mga gawain. At salamat sa mga pastor na dumalo at sa mga churches na nag-join po sa aming First Soul Winning Conference. At muli, balik po tayo sa ating mga schedule. But yung ating topic is a very nice topic, no? The Book of Proverbs. At ako po ay na-assign sa topic na ito po ang isa sa mga dahilan na yung mundo ngayon ay magulo at yung family, broken relationship, murder, rape, at marami pang mga bagay na nangyari po sa ating mundo because of this topic na binigay po sa akin sa umagang ito. So bago po tayo mag-start ay basahin po natin yung the book of Proverbs, since na yung violent na word or violent man ay mostly makikita mo yan sa the book of Proverbs. Pero yung kanyang mga storya or yung act na being violence ay makikita po natin the whole book of the Bible na ang tao ay violente. So papatuloy po tayo na saliksikin yung salita ng Diyos. But basahin ko po yung Proverbs chapter 16 verse 29. Proverbs chapter 16 verse 29. The Bible says, "A violent man enticeth his neighbor, and leadeth him into the way that is not good." So makikita po natin ang word na violent. Na-circlean ko na yung word na violent. So, ang kanyang description ng isang tao na violente ay hindi po sang-ayon sa harapan ng Diyos. It's not good. So, ang Biblia, kung tingnan po natin, so what does the Bible says about a violent man? In the Bible, all violence is considered is an offense against God. Offense against God and against humanity. Scripture is full of condemnation of violence. Time and again, violence is associated with wickedness. Yun po ang ang resulta ng isang tao na violente, no? Wickedness, and kinakondemn yan ng Panginoon according sa Biblia. So ito po ang mga pwedeng makonsider na violent act ng isang tao kapag siya po ay gumawa ng mag-declare ng war. Alam naman natin yung war is walang talo dyan. Rather walang panalo because devastated yung syudad, maraming namatay, maraming nawalan ng trabaho, at hindi ka na makapamuhay ng normal. So war is act of violence anyway. Although yung war ay kapag nanalo ka, lumalawak yung border or colonize mo ang isang country. Pero yan po ay hindi po kalooban ng Diyos. Isa din sa mga sabi natin na violent is human sacrifice. No? Sa mga practices sa mga Satanism group ay mayroon silang human sacrifice, especially mga practice ng Buddhism.
at marami pa mga group na mayroon silang animal sacrifice. And that is an act of violence. Pwede din yung animal sacrifice na ngayon ay hindi na pinahintulutan ng Diyos na mag-offer ka ng animals. And during the Old Testament, ang tao ay sa time ni Moses ay mayroong command na mag-offer ng sacrifice para mapatawad yung kasalanan, yung lamb, yung goat, yung ox, at maraming mga sacrifices na sinabi ang Biblia tungkol po sa animal sacrifice. Pero ngayon, yung animal sacrifice ay hindi na yan ginagawa. At ginagawa na lang ngayon na mga witchcraft na mga gawain at hindi yan pinahintulutan ng ating Diyos. Isa pa yung yung tinatawag natin na genocide, yung nangyari sa Cambodia, maraming napatay because of Pol Pot, at lately yung war Ukraine against Russia, na maraming mga tao ang napatay because of genocide. Ang Hamas, that is an act of violence. Yung maraming mga Israelites ay na-kidnap at ang karamihan sila ay pinatay din. Yung mga babae na rape, yung mga kabataan ay nakapid. So that is an act of violence. And of course, yung criminal punishment. Yun po ang mga referred as an act of violence. So, yung violence ay na-define po siya in the area of damages of environment. Pwede rin yung mga nature kapag ikaw po ay winawasak mo yung creation, yung mga illegal logging. That is an act of violence in a way. Nagpapayaman lang yung mga rich na tao, pero yung kalikasan ay sinisira nila, At maraming mga public official na yun ang business nila, sinisira nila yung kalikasan. And that is an act of violence. So broad pala yung violent man na tinatawag. Although you are formal, you are educated, pero kapag winawasak mo yung environment, ikaw po ay nagkasala ng tinatawag na violence, being a violence man, or violence yung ginagawa na sinisira natin yung ginawa ng Diyos. Pwede din yung oppression, na ino-oppress mong tao na walang kalaban-laban. Usually kapag mayaman ka, binabayaran ng yung mga kawawang mamamayan because they have power, they have money. So that is an act of violence also. And injustices, pwede rin yan na ma-considered as an act of violence. And of course, yung tinatawag natin na human trafficking, yan po ay an act of violence. Na child abuse. So marami po ang area ng ma-consider natin na violence. Tatlo lang ang ibigay ko sa umagang ito, since na maikli yung ating oras, against the violent man. Number one, a violent man is against God. Yun po ang una-una yung una sa lahat yung violation niya. Against God talaga yan. Pangalawa is against humanity. Yan po ay hindi po yan ay favor sa kapwa-tao. Yung being a violent. And then pangatlo is against and damages environment. Yan po ang sinabi ko. Sa tatlong ito, dito po naka-focus yung ating topic sa umagang ito. So number one, the cause of violent men, number one, against God.
Kung tingnan po natin, ang Diyos ay holy. At ayaw ng Diyos at hindi plano ng Diyos na ang tao at ang dinikha ng Diyos ay maging violente. Remember, Adam and Eve created perfect. Sila po ay create ng Diyos na walang violence sa kanilang puso. At ang katangian ni Adan at Eva ay that is the represent na sila po ay mayroon po silang katahimikan nung na-create ng Diyos si Adam and Eve. Mayroong joy, peace, at walang violence. At don't you know, mayroong unity between human and animals. No? Yung nilikha ng Diyos, at tingnan po natin yung mga animals ngayon, naging wild, naging violente because ang tao ay nagkasala sa Diyos. So ang creation hindi na sila nagiging blend, no, rather. At wala nang unity because of that sin na pumasok po sa unang ginikha ng Diyos, si Adam and Eve. Kung tingnan po natin yung panahon ngayon, yung typhoon, tornado, earthquake, nanging violente din yung mundo. Ang nature ay hindi na in favor sa kanyang creation, sa mga tao, ay nagdadala ng damages, even human lives, no? Ay sila po ay naapektado, namatay because of recently grabing baha sa Luzon. Sa India, grabe din, no? Maraming namatay ngayon. So, yun po, naging violente yung nature. Bakit? Ang tao ay nagsimula ng nag-disobey sa ating Panginoon. So, kung kapag tingnan mo Genesis chapter 1, hindi natin ibasahin dyan, Genesis chapter 1 and 2 ay nilikha ng Diyos yung earth. In the beginning, God created heaven and the earth. The first day, nilikha niya yung firmament. And then the second day, nilikha ng Diyos ang land, yielding fruit. And then the third day, ay linikha ng Diyos yung dry land. And then the fourth day, He created sun and moon. And then fifth day, He created the fowls of the air and animals, fishes. And God said, it was good. So talagang maganda yung creation ng Panginoon. And then eventually, God created men and women. And that is a 6th day after the image of God. For the purpose to have dominion over His creation and to enjoy all His creation with harmony, and became fruitful and multiply without chaos, confusion, and violence. And God concluded all His creation in Genesis chapter 1, verse 31, it was very good. So walang violence na nakasali doon because God created men and women perfect. His creation was perfect, very good. But in Genesis chapter 3, doon na pumasok yung kasalanan. Satan is the author of violence. He was jealous on God's creation. At to make the long story short, men in Adam disobey God. And don't you know, ang resulta ng kasalanan, nung sila po ay pinalayas sa Garden of Eden, at doon naging hindi na maganda yung nature. Dapat yung lalaki ay dapat magkaroon siya ng hard work in order to feed his family.
And also, ang babae ay magkaroon na ng tinatawag na pain nung siya ay magkaroon ng anak. No? And binayaan sila ng dalawang anak, si Abel at si Cain, at don't you know, doon na nag-start yung jealousy. Sa storya ni Abel at ni Cain, ay nagkaroon ng jealousy si Cain or si Cain sa kanyang kapatid. So doon na po yung violence na nangyari. Because of jealousy, siya po ay nagkaroon ng idea na i-slew niya kanyang brother, at the first murder na nangyari ay si Abel. You see? So the first men na murder, and murder is an act of violence. Could you imagine, bago pa yung mundo, mayroon na ng violent na nangyari. Yan po ay si Abel ay pinaslang ni Cain, at don't you know na si Cain ay naging fugitive. Yun po ang punishment. At nakakalungkot na doon po nag-start yung ang mundo ay hindi na naging harmonious sa kanyang sa ating Panginoong Jesucristo. So in Genesis chapter 6, kung tingnan po natin yung earth, ay hindi na rin maganda. Because kung babasahin po natin yung Genesis chapter 6, may word po talaga na tinukoy ang Biblia sa Genesis chapter 6 tungkol po sa mundo. Ang mundo ay became corrupted according to the Bible. At sa ating panahon ngayon, grabe yung kasamaan. So Genesis chapter 6, verse tingnan po natin dito sa verse 5. Genesis 6:5, and God saw that the wickedness of men was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Yun po ang mundo. Corrupted, evil imagination. Hindi na nasiyahan ng Diyos. Because ang kanyang create ay, ang laman ng kanilang puso ay evil continually. At sabi ng verse 6, and it repented the Lord that he had made man on the earth. And it grieved him at his heart, at nalungkot ang Diyos. Because ang kanyang creation ay naging evil at corrupted. And then verse 11, the earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. You see? Dito pa lang ang word na violence na mention po dito, na ang buong sanlibutan ay punong-puno ng violence. Punong-puno ng kasamaan. Have you ever think about Sodom and Gomorrah, na yung mga tao doon ay ang kanilang kasalanan ay umaakyat na sa langit. At yun, pinadala si Abraham to remind the people na magsisi. I think Abraham preached, he being used by God to tell the people that God would destroy the Sodom and Gomorrah. But ang tao ay hindi nakinig. Only the family of Lot, at sad to say, even ang kanyang mga anak ay hindi rin nakinig. Because they want to enjoy being violence. Mayroong mga tao na gusto talaga yung kasalanan at ayaw nila magbago. Kapag nagbaptize ka na saved, kasi mayroon din baptist na hindi saved, may tendency na isa sa mga bagay na ayaw ng tao na maging magbago, because gusto niya yung kasalanan, gusto niya yung alak, gusto niya yung sugal, gusto niya yung babae, gusto niya yung araw-araw good time. Yun po ang nature ng tao. At sabi ng Mark chapter 7, from within, ang being violence, nasa puso yan. So hindi ibig sabihin na mayroon siyang nakitang tao
at doon nag-create yung kanyang galit. Remember, yung being a violent attitude ay nasa puso na talaga by nature. Since man became sinful, so nandoon na yung nature being violent. Kung tingnan po natin sa Mark chapter 7, yung temptation na tinatawag ay yan po ang nag-lead po sa atin ng kasalanan. Pero yung puso na natin ay makasalanan na. By itself, doon na yung kasalanan. Hindi na siya po ay na-tempt because nakita niya yung masama or merong nag-aggravate sa kanya. Remember, by nature, yung tao ay violente. Mark chapter 7 verse 20. The Bible says, "And he said, that which cometh out of the man, that defileth the man." Kung ano yung lumalabas sa kanyang puso, doon na po yung tinatawag na kasalanan. Hindi yung kinakain mo. So that's why yung mga Baptist, lahat ng pagkain pwede, pero hindi lang sobra. Masama yung sobra. Pero yung lumalabas po sa puso ng tao, yun po ang tao ay he defiled himself because of sin within from our hearts. Verse 21, for from within, you see, ang word dito na within, out of the heart of man. Sa puso na natin yung being violent, proceed evil thoughts, yun ang kasamaan. Adulteries, at the most violated command in Exodus chapter 20 ay ang the 8th commandment na thou shall not, or 7th commandment, thou shall not commit adultery. This is the most violated command, and that is act of violence na magkaroon ka ng asawa, magkaroon ka ng a third party na relationship na it leads to broken relationship, being a married man, no? Fornication. Yun po. At ngayon, mga kabataan ngayon, nung normal na sa kanila yung fornication, naging violente because of this generation, the world lieth in wickedness. And that is an act of violence. Murders, yung pinapa-abort mo yung baby mo kasi ayaw mo na matuklasan na ikaw ay buntis, yan po ay murderer. Yun din ang tawag sa mga babae or sa mga doctor, nurses na nag-initiate ng abortion. Ano pa? Tips, covetousness, pagnanakaw, covetousness, wickedness, deceit. Yung deceit ay yung being scammers, no? Ito po yung kasalanan sa panahon ito na ang mga tao ay gusto na makapera just to deceive other people. Lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these things come from within and defile the man. So, ibig sabihin na ikaw ay naging violent because ikaw po ay na-aggravate, ikaw po ay nagalit, ikaw po ay na-tempt. No sir, no ma'am. Being a violent man, nasa puso po natin. Nung nakasala si Adan at si Eva, ang nature na sinful, nasa puso na natin. So, no wonder, nung si Cain at si Abel, dalawa pa lang sila, doon na nangyari yung the first murder. Kasi imagine, bago pang mundo, nagkaroon ng ganong karumal-dumal na kasalanan yung murder. Kasi kapag murder ay yung case ng isang tao, yan po ay hindi na piyansahan. Hindi na mabigyan ng pardon hanggang siya po ay ikulong siya habang buhay. So, yun po ang epekto ng kasalanan. Paano po natin maiwasan yung ganitong sitwasyon sa mundo? So, because of violence,
ay nag-decide ang Panginoon, balik po natin sa Genesis chapter 6, na sirain yung mundo. At don't you know, ang ating inhintay ngayon, hindi na baha, hindi na yung tinatawag na flood, although may mga floods, pero that is part of the discipline of God sa mga tao, kasi ang tao ay hindi na gustong magbago, gusto na ng kasalanan. So because of that, the Lord is going to destroy the world, to destroy mankind, katulad na nangyari sa time ni Noah. In verse 12, in God looked, balik po tayo sa verse 11 sa Genesis chapter 6 verse 11, and the earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted this way upon the earth. Ganun po katindi yung kasamaan sa time ni Noah. At sa ngayon, ang kasalanan ng mga tao, kung punta ka sa Brazil, maraming prostitution, legal yung prostitution. Sa Thailand, although hindi ko man puntahan pang lugar na yan, pero makikita mo natin yung kasamaan. Ang Las Vegas, the Sin City, maraming violente at maraming mga sometimes mga shooting incidents. Naging wild yung mga kabataan. Hindi na na-value nila yung life. So yung mga kabataan ngayon, nagra-rumble sa plaza, kung saan-saan. So yun po ang nature ng tao. At ang Panginoon, sabi niya, verse 13, and God said to Noah, salamat na lang, may Noah. At ang mga pastor, ang mga Kristiyano na matino, sila po ay mga Noah sa ating panahon. And God said unto Noah, the end of the all flesh is come before me, for the earth is filled with violence. O, na-mention pa yung violence. Through them, and behold, I will destroy them with the ark. With the earth, not arka, kasi ginawa ng Panginoon yung arka para yung mga tao na gustong nagbago, ang mga violente ay yun po ang sila po ay is going to face the judgment of God. So yung mga tao na mag-turn sa kanilang evil ways, masisave sila, at yung ark na yan, it represent po sa ating Panginoong Jesucristo. Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man is to come to seek and to save that which was lost. Kahit anong violente ka, ang Diyos, pwede kang baguhin ng Diyos. Kasi kapag hindi ka magsisi ng kasalanan, ang sabi ng Bible na yung mga kasamaan na yan, sa Revelation 21:8, ito po ang punishment ng Diyos sa mga violente na tao. At it result, maraming kasamaan pa kung kapag ang tao ay hindi gustong magbago. At nagbigay na yung Panginoon ng kanyang solusyon. He came, and He came to save the world. Not to condemn the violent man, but to save that person. At maraming mga tao na binago ng Diyos. Yung isang gay na si Rory Meir, na siya po ay bisexual at transgender, siya po ay binago ng Diyos. Kahit anong kasamaan niya, violente siya, binago siya ng Diyos because pinakinggan niyang Holy Spirit. Kontektado siya at binago ng Diyos. Naging pastor. Na-met ko siya last time sa Manila at siya po ay naging pastor. Pero eventually, because mayroong mga infection sa kanyang katawan, so namatay din siya. Pero binago siya ng Diyos. Si Apostle Pablo, he was a persecutor, murderer, but he became a preacher. So, ang pag-asa ng tao dito sa mundo po, hindi po ang ating gobyerno, hindi po ang ating mga schools. In fact, yung mga estudyante paglabas, nagrarambulan. Ang pag-asa ng tao, kahit violente siya, ang church po natin. Hospital for sinners. Ang mensahe ng gospel. So that's why, mayroon ba tayong
yung concern sa mga tao na violente. Meron bang mga tao na sila po ay they need Jesus. Yung kanta na people need the Lord. Every day, no? Makikita po natin may mga luha sila na may mga message sa kanilang puso. Tayo po mga Kristiyano, hingiin po natin sa Panginoon na magkaroon po tayo ng burden sa mga kaluluwa. Marami pang mga tao na tulungan natin na sila po ay magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Naniwala po tayo na mayroon tayong power, yung gospel. All you have to do is to seek those who are people who are under the bandage of Satan, mga violente, at wala namang imposible sa Diyos kapag tayo po ay may concern at mga Kristiyano, mga churches, tulungan po natin yung mga tao na sila po ay ang direksyon ng buhay nila ay papuntang impyerno because of this nature na violente na tayo po mga Kristiyano ay binigyan ng Panginoon ng mensahe, gospel, ma-reconcile yung tao, balik sa Diyos sa pamagitan ng pagmamahal ng Panginoon, yung the gospel message. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creation, he is a new person, all things are passed away, behold, all things are become new. Baguhin ka ng Diyos. Ang atin lang gawin, mga Kristiyano, mayroon nakikinig na mga kapatiran natin na hindi pa nakakilala sa totoong katotohanan na kay Kristo. Kung ang kaligtasan mo ay nasa reliyon, ang kaligtasan mo ay sa good works, kung ano pa man, yan po ay hindi makapagbago sa iyo. Lapit ka kay Kristo, siya po ang magbago sa iyo, bigyan ka ng peace, total peace, joy, at kaligtasan ang pagbabago ng ating buhay. Kahit anong violente na experience mo noon, kapag ikaw po ay willing na tumanggap sa Panginoon, ikaw po ay baguhin ng Diyos. Tayo po ay mga Noah sa ating henerasyon. Na-save ni Noah kanyang family because the people in the time of Noah are violent, full of violence. Ang ating mundo, we are waiting for the judgment to come. So that's why we are waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. Ang tao ay violente. Habang hindi pa dumating ang Panginoon, let's go out, share the gospel. Kami dito po sa Centralite, consistent po kami, nagsusoul winning. At marami pang mga tao naghihintay na mensahe ng liwanag na ibigay natin sa kanila. Kahit ang kanilang family ay na broken relationship, ang mga kabataan na lulong sa droga, walang imposible kapag tayo po ang magbigay ng mensahe sa salita ng Diyos. Yan po ang mensahe natin sa umagang ito. Sana tulungan natin yung mga tao na kahit violente ay pwede magbago. At ang pagbabago ay pagsisisi, pagtanggap sa ating Panginoon sa Kristo. Muli, ang iyong lingkod, Pastor Ramon Rosauro of Centralite Bible Baptist Church. Good morning.